Kaligirang pangkasaysayan ng kontemporaryong panitikan. Hello Grade 10! Mula baitang 7 hanggang siyam, napag-aralan natin ang iba't ibang yugto ng panitikang Pilipino, mula sa panahon ng katutubo hanggang sa iba pang mahahalagang panahon sa ating kasaysayan. Ngunit, naitanong mo na ba kung ano ang anyo ng panitikang isinusulat at binabasa natin sa kasalukuyan? Bakit mas malaya na ang mga manunulat sa pagpapahayag ng kanilang saloobin? At paano naging salamin ng ating lipunan ang mga akdang nalilikha sa ating panahon? Iyan ang ating tatalakayin sa araling ito, ang kaligirang pangkasaysayan ng kontemporaryong panitikan. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay maipaliliwanag ang kaligirang pangkasaysayan ng kontemporaryong panitikan, matutukoy ang mga katangian at anyo nito, at mapahahalagahan ang papel ng panitikan sa pagpapahayag ng karanasan at suliranin ng lipunan. Ano nga ba ang kontemporaryong panitikan? Magsimula tayo sa salitang kontemporaryo. Ang kontemporaryo ay tumutukoy sa kasalukuyang panahon o sa mga pangyayaring nangyayari sa ating panahon. Sa makatuwid, ang kontemporaryong panitikan ay tumutukoy sa mga akdang nalikha mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Ito ang mga akdang sumasalamin sa pamumuhay, kaisipan, damdamin at mga isyong kinakaharap ng mga Pilipino sa makabagong panahon. Hindi lamang ito ginawa upang aliwin ang mga mambabasa. Higit sa lahat, layunin nitong magmulat, magbigay kaalaman at magpahayag ng katotohanan tungkol sa lipunang ating ginagalawan. Maaaring itanong mo kung bakit nga ba 1986 ang itinuturing na simula ng kontemporaryong panitikan. Noong 1986, naganap ang EDSA People Power Revolution na nagwakas sa batas militar at nagbalik ng demokrasya sa bansa. Kasabay ng pagbabalik ng kalayaan ay ang pagbabalik din ng malayang pagpapahayag. Dahil dito, mas naging malaya ang mga manunulat sa pagsulat tungkol sa tunay na nangyayari sa lipunan. Hindi na sila gaanong natatakot na maglahad ng kanilang opinyon, puna at paninindigan sa pamamagitan ng panitikan. Mula rito, higit pang umunlad ang panitikang Pilipino sa iba't ibang rehiyon at wika. Una, napapanahon ang mga paksa nito. Tinutugunan nito ang mga isyong nararanasan ng lipunan sa kasalukuyan. Ikalawa, malaya ang pagpapahayag ng mga manunulat, na ipapahayag nila ang kanilang pananaw at damdamin ng mas bukas. Ikatlo, gumagamit ito ng iba't ibang wikang Pilipino. Ikaapat, madaling maaabot ng mga mambabasa dahil bukod sa aklat, mababasa rin ito sa internet, social media at iba pang digital na plataporma. Ano naman kaya ang mga paksang tinatalakay? Dahil nakatuon ito sa kasalukuyang panahon, iba't ibang paksa ang tampok sa kontemporaryong panitikan. Kabilang dito ang kahirapan, ang korupsyon, edukasyon, kalikasan, pag-ibig, pamilya, kasarian, migrasyon, teknolohiya at iba pang isyung panlipunan. Sa madaling salita, anumang mahalagang usaping nararanasan ng tao ay maaaring maging paksa ng isang akda. Kaya naman, mas madaling makauugnay ang mga mambabasa sa mga kwentong kanilang binabasa. Dumako naman tayo sa mga anyo ng kontemporaryong panitikan. Patuloy ding umunlad ang iba't ibang anyo ng panitikan sa panahong ito. Kabilang dito ang tula, maikling kwento, nobela at sanaysay. Sa pag-unlad ng teknolohiya, lumitaw rin ang mga makabagong anyo. Nariyan ang blog, ang online na akda, ang comics, magazine, tabloid at ang kontemporaryong dagli. Ipinakikita lamang nito na kasabay ng pagbabago ng panahon ay nagbabago rin ang paraan ng pagsulat at pagbasa ng panitikan. Mga parangal sa panitikan. Upang kilalanin ang husay ng mga manunulat, may iba't ibang patimpalak at parangal na iginagawad sa bansa. Kabilang dito ang Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, Philippine Graphic, Philippine Free Press,
Home Life at ang Literacy Panorama Award. Ang mga parangal na ito ay nagbibigay ng pagkilala sa mahuhusay na akda at nagsisilbing inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga manunulat. Sa kabuuan, ang kontemporaryong panitikan ay bunga ng kalayaang muling naipagkaloob sa mga Pilipino matapos ang 1986. Ito ay sumasalamin sa tunay na kalagayan ng lipunan at nagsisilbing tinig ng mga taong may nais ipahayag. Sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng panitikan at makabagong teknolohiya, patuloy itong umuunlad at nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Tandaan, ang panitikan ay hindi lamang tala ng mga pangyayari sa nakaraan. Ito rin ay salamin ng kasalukuyan at gabay sa pag-unawa sa hamon ng ating lipunan. Sa bawat akdang ating binabasa, mas nauunawaan natin ang ating sarili, ang ating kapwa, at ang mundong ating ginagalawan.